laging laman ng aking isipan. Di ko mapigilan ang mapangiti pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin
pagkat pag-ibig mo'y sadyang wagas. Nang ako'y manganib kay Yahweh dumaing, dininig niya ako sa aking dalangin. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama nating ipagpunyi ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin, sapat ang tulong niya sa akin. Di ko mapigilan ang mapangiti pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama nating ipagpunyi ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin, sapat ang tulong niya sa akin. Good morning, Jesus! Good morning mga kapatid. Hallelujah. It's such a beautiful morning. Amen. Amen. Thank you, Nautal. Lord. O, di ba? Iba talaga pagka, yung pagka-professional dancer, hindi pa masyadong gumagalaw, parang sayaw na, no? Magaling na. Samantalang tayo, galaw na tayo, hindi pa tayo mukhang sumasayaw. Ayan. Magaling na si Brother Bong, kaya... Pero hindi pa po siya talaga, mga kapatid, partida pa po yun, ha? Hindi pa siya masyadong gumagalaw noon. Paano na kaya pag gumalaw na talaga si Brother Bong, Thank you, Lord. Napakaganda pong salubungin ang isang umaga, araw-araw, na ang bungad po natin ay salita ng Diyos. Kaya po nagiging masaya ang ating maghapon, nagiging productive din, dahil ito po ay inuumpisahan natin sa salita ng Diyos. At ito pong ating Good Morning Jesus ay uumpisahan natin sa umagang ito sa isang panalangin. Amen. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po, Lord. Muli, sa araw na ito pinagkaloob mo sa amin upang ikaw ay papurihan, pasalamatan, at makapag-aral na yung banal na salita. Alam namin, Lord, lagi ka namin kasama sa oras-oras, sa araw-araw ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat sa kagalakan, sa kapayapaan na aming nararanasan. Napakabuti mo sa amin at alam namin na ikaw ang gagabay sa amin sa lahat ng aming gawain, lalo na po sa oras na ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay. Thank you, Lord. Sa umagang ito, pag-uusapan na naman po natin ang isang taong pinagpala. Yan. Para malaman po natin na ako ba'y pinagpala? Yan. O kaya, paano kaya ako pwedeng pagpalain o matawag na isang pinagpala? At na kahapon nga po, inumpisahan po natin iyan kay Maria. Di ba? Yung kanyang radical obedience to the will of God, na kahit na hindi maliwanag sa kanya at hindi niya alam kung ano ang mangyayari, basta dahil ito'y sinabi ng Panginoon, sabi niya, "May your will be done to me, Lord." Kaya I hope po na maabot man lang po natin yung ganong klase ng obedience at pananampalataya. Hindi malupig at hindi magupong pananampalataya, meron po siya. Kaya yung mga ganong tao po ay tinatawag na pinagpala.
Sa umagang ito, another blessed na tao na naman ang ating pag-uusapan. At ito po ay bibigay sa atin ni Sister Beng. Praise God. Babasahin ko lang po. Sige, announcement daw po muna bago tayo pala mag-BOTD. Ano po mga kapatid, yung ating memory books of the Bible, ha? Ang gawin po natin, mag-share po kayo. Kaya lang yung iba daw hindi marunong talaga ng mag-share. Yan na yung mga senior, no? Wala silang sharer badge. Okay lang po kung wala kayong sharer badge, basta i-message nyo lang po na game. Ayun. Pagka po nakita po namin sa ninyo na game, kayo po ay ilalagay dun sa ruleta at kayo po ay aming tatawagin. Yan mga kapatid, sali po tayo, ha? Okay, sige. Sister Beng. Amen. Good morning mga kapatid. Babasahin ko po yung pag-aaralan natin sa araw na ito. Psalm 84 verses 5 to 7 po. Blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them, who passing through the valley of Baca, make it a well. The rain also filleth the pools. They go from strength to strength. Every one of them in Zion appeareth before God. Praise God. Thank you, Lord, for His word. Sa akin naman po is a blessing in challenge. So, totoo po na ang buhay natin ay punong-puno ng mga challenges in life. Minsan, ito nga pong challenge ay hindi natin masyadong ginagamit. Most of the time, ginagamit natin ay problems, testings, trials, difficulties, frustrations, and other words pa po. Pero, napakaganda po yung word na challenge. Kasi, ang ating life as a Christian is no longer yung nakatingin ka sa mga problem, but we consider it a challenge na in our faith. Kaya, napakaganda. Maaral natin po ito mga kapatid. Naaalala ko nga kahapon yung sinabi ni Brother Ramon, yung kanyang medyo may hirap yung kanyang work, pero ang tinitingnan niya, opportunity. So, challenge also is God's opportunity. Kaya akala mo lang mahirap, pero it is God's opportunity. Malalaman po natin. So, doon po sa verse 6, sabi doon, who passing through the valley of Baca, make it a well, the rain also filleth the pools. Alam niyo po, pag sinabi po palang valley of Baca, it is a place, valley of weeping, another definition niya. Ito ay tears. Baga, dadaan ka sa valley of tears, valley of Baca, valley of weeping. So, ito po, walang exception dito, whether you are in the Lord or not in the Lord. Ang maganda lang po na nasa Panginoon, alam mo na yung dinadaanan mo ay season mo yun eh. Yun yung panahon mo. Yan yung challenge sa'yo ngayon ng Panginoon. So, sabi dito, there are facts about the challenges in life or the valley of Baca. Yan. So, meron pong mga facts na dapat nating o katotohanan na dapat natin malaman. Ang una po ay, it is temporal. Yung mga nararanasan natin challenges of life, it is just passing through lang, di ba? Doon sa verse 6, sabi doon, passing through the valley of Baca. So, tayo ngayon in a pilgrimage, we are in a journey and we are passing through lang dyan sa nararanasan ngayon. Kung ikaw ay nasa mabigat na pagsubok, challenges of life, passing through lang, dadaan lang, it is temporary. Sabi nga sa Psalms 30 verse 5, tears may flow in the night, but joy comes in the morning. So, sasabihin lang natin sa problema o sa hinaharap natin ngayon, matatapos nito. Kung ako'y nalulungkot ngayon, sunod naman to, kagalakan naman. Alam ko may magandang mangyayari. Naalala ko nga dito si Pastor Rafi, kasi meron siyang yung words sa Isaiah 60 verse 19. May kanta nga yan eh. No longer will the sun be your light by day, no longer will the moon be your light by night. I, the Lord, will be your eternal light. The light of my glory will shine on you. Your days of grief will come to an end. I, the Lord, will be your eternal light. So natuwa po ako kasi
Yung grief, matatapos din. Yung hirap, matatapos din. Kaya nga natutuwa kay Pastor Rapi ngayon, tawa na ng tawa, hindi mapigilan ng tawa. Kaya eto po, temporal po talaga. Dadaan ka at matatapos din. Ang pangalawa po, walang ibang daan, no other way through. Walang ibang daan, dadaan ka dyan, whether you like it or not. Minsan po ang mga tao, they take the shortcut, pero babalik ka rin dun. Kaya kung ako sa'yo, harapin na lang natin. Sabi nga, di ba, meron dalawang klaseng daan sa Bible, yung wide door and the narrow door. Dun sa wide, madali, hindi, okay lang, pasok ka, madali lang dun makapasok, pero ang ending naman nun, di ba, hell. Pero ang narrow door, pag dumaan ka dun, ang ending nun, kahit mahirap, si Lord Jesus. So, kailangan, nandun lamang tayo, dun tayo sa, kahit mahirap, tuloy lang natin. And then number 3 po, it is a blessing. So, yung valley, teka po, it is a blessing. Sa verse 6 nga po, who passing through the valley of Baca, make it a well. So, merong tears, pero nagkakaroon ng bukal. Kumbaga, balon. Di ba pag sinabing balon, maraming tubig, refreshing, at may parang bang secured ka sa isang bayan na merong well, alam mo na masusustain ka dahil may tubig. So, mahalaga po talaga yung tubig. So, ito ang nakakatuwa po dito, na kahit na dumaan ka sa well, it can be, tears, it can be a well. Alam niyo po dito si Moses, nang mamatay yung isang Ehipto, siya po ay nagtakbo siya sa wilderness, na kung saan naman, naandun yung presence ni Lord. Kaya doon niya nakilala si Lord. It became a well for him. Ganon din si Job na wala lahat sa kanya. Pero nung later on, ano nangyari? Lumago ang relationship niya kay Lord. Nakilala niya si Lord. Nakita niya si Lord ng mukhaan. At dobleng ibinalik sa kanya ni Lord ang nawala sa kanya. So it became a well. So ang trials, challenges in life is a blessing. Kaya kapag meron kang trials, merong nararanasan ngayon, blessing po yun. May magandang ginagawa si Lord. Ano po ang mga blessings? Number 1 po, the strength of the Lord. Mararanasan natin ang kapangyarihan. Sabi dito, without weakness, we would not appreciate God's strength. Kung walang kahinaan, hindi natin ma-appreciate yung kalakasan ng Panginoon. Sabi nga St. Paul, di ba sa 2 Corinthians 12:19, my grace is all you need, for my power is greatest when you are weak. So, totoo po mga kapatid, na kung kailan ka mahina, palalakasin tayo. Kasi ang kalakasan natin galing kay Lord. Hindi sa sarili natin lakas, kundi galing sa Panginoon. So, ang strength, isang blessing yan. Saan tayo pupunta kapag problema tayo, hindi na natin, para nanghihina tayo sa problema, pupunta tayo kay Lord na nagbibigay ng strength. Kaya mahalaga po yung palakasin natin yung inner man natin. Yung sabi nga sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Kailangan po, lagi tayo nakakapakinig ng kanyang salita. Dito nga sa GMJ, napakahalaga po nito. Share ko nga lang yung brother ko kasi dati hindi naman yun masigasig sa Panginoon. Pero blessing pa rin po talaga ang pandemic kasi lagi siya nakakapakinig ng GMJ. Kaya na-appreciate niya lahat, pati nga yung binati siya kahapon na happy birthday, na nabavalue niya. At sabi niya nga sa mami ko, malaking nagawa sa akin yung ating ginagawa ngayon, yung GMA. Nagkaroon siya ng GMJ. Sorry po. GMJ kasi nagkaroon siya ng kalakasan na harapin at alam niyo po ang blessing nga niya kahit na dumaan siya sa maraming pagsubok, siyempre walang trabaho, nawalan ng trabaho. Ngayon po, may work na siya. Kaya, thank you. Opo, si Leland. Kaya, opo, laro daw kayo, Leland. Nanonood po lagi siya. Kaya nakakatuwa. Sabi niya, nagkakaroon siya ng malaking bagay, nakakaroon siya ng strength. So, ang strength talaga galing kay Lord. To face all conditions na hinaharap natin ngayon. Pangalawa po, He hears our prayer. So, dito, malalaman natin kapag nasa pagsubok kami, Diyos pala na nakakarinig ng ating panalangin. Sabi dito, without prayer, we would not appreciate God's
answer. Hindi natin ma-appreciate ang answer ni Lord without prayers. Kasi ang Diyos pala sumasagot talaga. Alam niyo po, nung high school ako, first year high school, sabi ko, nahanap kami, hindi ako makaka-exam hanggat hindi ako makabili ng libro na yon. So nung naghanap kami ng mami sa lahat ng bookstore, pero wala kami makita. So the next day na yung exam, sabi ng teacher, walang librong yon, hindi makakapag-exam. Pero sabi ng mami ko, mag-pray ka lang. Wala pa po ako kay Lord noon. Hindi ko rin alam na sumasagot na may Diyos nga at may sumasagot ng panalangin. Alam niyo po, nag-pray po ako. Tapos, pumasok ako sa school. Sabi ko lang, bahala ko ng may Diyos man. Dinirinig mo man ako. Sabi ko, pengi po ng gawan niyo po para makapag-test po ako. Alam niyo po yung isang classmate ko, walang kaano-ano, bakit siya magdadala ng 2 libro? At siya pang natanungan ko, sabi ko, may extra ganito ka ba? World Atlas ata yun, World Atlas. Na hindi ko akalain na magdadala siya. Kaya alam ko na ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Kasi nakakuha ako ng exam dahil 2 ang dala niyang World Atlas. Ngayon mo lang alam? Oo, grabe. Yan, sabi nga ni Sister, ngayon mo lang alam. Sabi ni Sister Tess, favorite niya, di ba? Kaya talagang kamangha-mangha ang Diyos natin na hanggang ngayon, dinidinig niya yung ating panalangin. Manalangin po tayo para maranasan natin ang pagdinig niya. Kasi naririnig niya po ang ating panalangin. Ang kailangan po, bigyan natin oras ang pananalangin. At talagang diringgin niya tayo. Anong man sitwasyon na ating buhay, wala ka man pera, hindi mag-pray. Humingi ka ng pera kay Lord. Kasi bibigyan ni Lord. Wala kang kung ano man na kailangan ngayon. Ngayon na, kinukwentuhan nga ako ng anak ko kagabi, naaawa nga ako dahil yung isang classmate niya ay nagkaanak, walang asawa. Ngayon, utang ng utang kung saan-saan pumupunta. Kasi hindi niya alam na manalangin lang pala. Si Lord ang source. Kaya, lagi natin ituro ang mga tao sa Panginoon kasi siya ang source ng ating blessing. Siya rin ay sumasagot sa panalangin natin. Kaya, ang mahalaga po yan. Ito po, 6 po ito, pero last na po ito dahil kulang po tayo sa oras. Ito po. So, ang isang blessing pa po mararanasan natin ay yung presence of God. So, napakahalaga. Alam niyo po, noong unang panahon, sabi nga dito, without loneliness, we would not appreciate God's presence. Kung hindi po pala natin naranasan yung kalungkutan, yung parang nagiging alone ka, hindi mo malalaman na may Diyos na papadarma na yung ng kanyang presence. Noong unang panahon po, para makapasok ang tao sa presensya ng Diyos, alam niyo po ang nakakapasok lang? Ang pari. At kapag makapasok po siya, para makapasok po siya sa banal na dako, hindi pa basta-basta pari. Kailangan wala kang kasalanan. Pero glory to God. Ngayon, through our Lord Jesus Christ na namatay sa krus para sa atin, makakapasok tayo sa banal na dako. At lahat ng mga anak niya, lahat tayo na tinawag niya, makakatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Wow, di ba? So, grabing blessing. Pasensya na kayo, iyakin ako. Pero hindi po. Sobra yung blessing ng mga pinili ng Diyos. Kasi hindi po lahat pinili niya. Kasi marami pong tinatawag, pero ilan lang po ang tumutugon. Kaya, pag tinawag ka at tumugon ka, pinili ka ng Panginoon. Sabi nga doon sa una natin pinag-aralan, chosen tayo. We are the chosen race. God's own people. Chosen to proclaim the goodness of the Lord. Grabe, ang taas. At kaya, itong privileges na ito, mga kapatid, namamanghalang po ako talaga. Kasi sa atin ito, that we can enter the most holy place. Na kung hindi na po kagaya noon, na kailangan maghain pa ng mga tupa. Ngayon, sa banal na dugo ng kordero ng Diyos na si Jesu Cristo, makakapasok ka na and enjoy God's presence. Sabi nga ng mami noon, Mami Ligaya, sabi niya, itaas niyo yung kamay, itaas niyo yung kamay. Tapos tataas mo nga na sasabihin mo, I love you, Jesus. Grabe. Yan po ay sa atin. Atin yung mga anak ng Diyos.
we can go into the most holy place and say, Abba, Father, Abba, Father. Sobra. Kaya pagdating po sa presence ni Lord, nakakaiyak, matutunaw ka, magme-melt ka, lahat nung galit mo, lahat nung inis mo, tutunawin sa presence ni Lord. Kaya tayo, this is free. This is free. Binibigay ito ng libre. Lapit tayo sa Kanya. Nasa presence tayo ni Lord, lalo na tayong mga pinili ng Diyos. Napakaganda po, napakaganda ng piliin ng Panginoon. Napakataas, napakaganda, at napakasarap sa Kanyang presensya. Lahat po magwe-well up. Springs of living water. Sobrang saya. Kaya kahit wala kang pera, ang saya-saya. Kahit na konti lang meron ka, ang saya-saya. Kasi yung presence ni Lord, laging nasa sa atin na. Taas lang natin kamay natin, mga kapatid. Nasa atin ang presensya ng Diyos. Napakasarap mamuhay sa presence ni Lord. Wala ka nang hahanap-hanapin pa. Kaya yung mga pinili ng Diyos, wala ka nang mahingi eh. Kasi presence ni Lord, punong-puno na. Kaya, thank you, Lord po. Amen. Naalala ko yung kanta. Ito yung state na nandoon ngayon si Sister Beng. Yung spring up a well within my soul, spring up a well and overflow, spring up a well, flow out through me. That life abundantly, spring up a well within my soul, spring up a well and overflow, spring up a well, flow out through me. That life abundantly. Alam nyo, yan po yung state na nakakainggit. At ang dalangin mo, every moment, nandoon ka sa ganyang kalagayan. Amen. Hindi nyo po talaga mako-contain ang presensya ng Diyos. Pag umabot ka doon, ganyan po ang magiging resulta. Wala kang masabi, iiyak ka na lang sa sobrang pagmamahal na nararanasan mo sa Panginoon. Kaya yung mga challenges na sinasabi niya sa buhay, di ba? Minsan po kasi kaya hindi natin matanggap sila as blessings, Beng, hindi nila matanggap as blessings. Kasi maraming nakaka-cope up, di ba? Marami na namang hindi. Pero Amen. minsan kaya hindi natin siya matanggap as a blessing, masyado tayong fixated dun sa result. Kumbaga nakatuon tayong masyado dun sa resulta na we fail to appreciate yung mga detours na kailangan nating daanan bago makarating doon. At maganda yung mga pagpapalang sinabi ni Sister Beng kanina, meron akong isa na blessing din nung ano. Kasi alam niyo po, kung ano po ang ating paningin sa mga challenges sa buhay natin, lalong-lalo na po tayong mga Christians, can also be yung way na makikita ng ibang tao. Kaya, kasi tayo Kristiyano, natatandaan mo, Beng, laging sinasabi, tayo ang mga walking Bible na tinitignan ng mga tao. So, kung paano mag-respond ang isang Christian sa mga challenges in life, pinapattern ng mga ibang tao sa iyo. Amen. Dahil alam nila, Christian ka, hindi ba? Mm-mm. So, ipinapattern po nila yung kanilang pagsalubong sa mga o pag-confront sa mga challenges sa buhay nila sa atin. Kaya ang isang blessing nun, they can be used for your own advantage and are also a way to help others. Yan ay makikita natin sa 2 Corinthians 1:4, hindi ba, Beng? He helps us in all our troubles so that we are able to help others who have all kinds of troubles, using the same help Amen. that Praise we God. ourselves have received Yes. from God.
So, kung ikaw ay isang Kristiyano, maging magandang patotoo ka dapat Yes, amen. pagdating sa mga challenges sa buhay. Amen. At yun, dun pa lamang kasi siya magiging blessing, Beng eh. Pag naunawaan. Yes, Kasi oo pag nga. hindi naunawaan, ang tingin ng mga tao, Pahirap. 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 Parusa sa kanila, pinabayaan na sila ng Diyos. Pero kung papalitan lang natin yung perspective natin, doon siya nagiging pagpapala sa atin. Kaya nagtataka yung iba. Laki-laki ng problema nito, nakakatawa pa. Bakit ako? Ito lang ang problema ko. Nag-iiyak na ako. Nasa perspective lang po yun, mga kapatid. Pag tinignan po natin siya, as sabi ni Sister Beng, blessings, magbabago ang lahat at gagaang. Yes po. Di ba sinabi ni Brother Ernie noon? Yung pangunawa mo ang nakakagaang doon sa daladala mo. Kasi pagka wala ka nun, kahit ang liit-liit na bagay, parang ang bigat-bigat na sa'yo. Pero pag may pangunawa ka, ang laki-laki ng problema mo. Pero kung kumilos ka, parang ang liit lamang ng problema mo. Kasi alam mo, mas malaki ang Diyos mo kaysa sa problema mo. Amen. Yun. Thank you, Lord. Napaiyak tuloy si Sister Beng. Oo nga, naiyak ako sa presence ni Oh, Lord. totoo yun. Totoo po yun, mga kapatid. Nakakaiyak po talaga yan. Ayan. Ngayon naman po, dako muna tayo sa ating mga may birthday. Oo, na lighter mood tayo. Amen. Batiin muna natin ngayon ang mga may birthday. Happy, happy birthday, mga kapatid. At yung isang may birthday dito, parang naghanda na kahapon eh. Kala ko tuloy, nakalimutan natin siyang batiin di ba? Sister Joyce, diba? Hindi, si Sue. Si Sue, Oo. Sister Sue. Happy, happy birthday, Sister Sue Canlas Barrera ng ating Pangasinan Outreach. Sunod, Beng? Brother Rene Perez. Ayan, Ninong. Happy birthday, Ninong. Happy birthday! Ayan. Tapos si Sister Joyce Teves ng ating Bulacan Outreach. Happy birthday, Joyce! Beng? Sister, teka po, Tari. Sister Lenny de la Cruz ng ating Gumao Lenny de la Prayer Cruz, Group. Birthday din ngayon ni Sister Agay Desagun. Sister Agay ba ay nasa Pilipinas ngayon? Talisay Outreach natin. Sister Agay. Happy birthday, Sister Agay. Beng, meron pa, Beng? Agay, Desagun. Sister Sa Eliza. Eliza Marie. Oo, Matienzo ng ating Kalo ba siya, Mendez? Mendez Outreach. At kay Sister Susan Quinto, kapatid ni Sister Veron na nasa Amerika. Happy birthday, Sister Susan. Belated happy wedding anniversary din kay Sister Poleng and Brother Floro Azanza. Jami, kantahin sila. Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy birthday, mga kapatid, and happy, happy anniversary. Okay, ngayon po, dako na tayo ulit sa ating pinakahihintay na portion. Yes. Alam mo, Beng, ang daming Sana natuwa manalo. dito. Ang dami na ding, meron na namang nagpadala kahapon ng Praise God. ng sponsor. Tapos alam nyo ba, pati yung mga taga-ibang bansa nag-message sa akin, pwede daw ba silang sumali? Praise God. Sabi ko, pwede po. Pwede kayo lahat, mga kapatid. So, nasa Old Testament pa rin tayo. Di ba? Opo. Ready ka ba dyan, Beng? Game na! Wow, ang galing nga. Ako itatry ko ulit. Hindi ako titigil hanggat hindi ko to na, oo.
Palagay ko naman ngayon pwede na. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, and Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, then Ezekiel, and then Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. That's Haggai, Wow, Zechariah, praise God. Malachi. Woo! Yes! Pero hindi ka pa kasali dyan. Ay, Sample lang yan. pastor na lang magbibigay. Sample pa lang sa'yo. Dali. Sample lang, Tari. Sample pa lang yun. Ayaw mo yun? Napapractice ka? Sige po. Oh. Ready? Sige. Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Lamentation, Job, Psalms, Proverbs, Quiet. Ecclesiastes, Song of Songs. Sige, isa pa po. Parang ako lang kayo latari eh. Sige, sige. Huwag ka titigil. Mahirap pala dito pag sa bahay, sa ulat. Nawawala eh, no? O, Opo. ganun nga yun eh. Sige. Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Tama, tama. Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel. Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Hindi ko na, nawala na po yung tono. Pag nawawala sa tono eh, di ba? Di ba? Burger King daw. May Burger King ka daw. May Burger King si Ben. Wow, praise God. Ready na po ba Thank you, tayo, Lord. mga kapatid? Marami ba nagsabi ng amen? Apat pa rin? Butch, anong regalo? Halika, yan oh. Wow! Ayan. Ayaw ka na. Ayan po ang ang regalo ng mabubunot na member natin. Baliktad, Butch. Hindi ganyan. Ayan ang Ito ang hoodie. Ayun, oh. Ito ang Yun, hoodie. yung hoodie. Ayan. Yan. Ayan. Hoodie Ang po ganda. siya, mga kapatid. Oh. The X-Men hoodie. Ganda kaya. Bakit mo pinamigay yan? Akin yan eh. Di bale, pamigay na natin. Pamigay na natin. Si Butch kasi kumuha sa bahay ko eh. Akin yung kinuha. Okay. Pamigay na natin sa ating mabubunot. Kaya mga kapatid, bubunot muna ako ng worker para makapag-ready pa yung mga iba. Mga kapatid, sali naman kayo. Apat lamang ang nag-game? Ay, bakit apat lang? Wag po kayong mahiya. Ako nga kahapon nagkamali, hindi ba? Hindi ako tumigil hanggat hindi ko yun nabuo. Kailangan kayo din po. Sali mga kapatid, ha? Oo, okay. Bunot na, worker muna. Sa ating mga kapatiran, Lord. sa ating mga members, pwede pa po kayong humabol. Just a comment game para mapasali po kayo sa ating... Papahatid po namin ang regalo nyo. Papalalamove na lang natin, di ba? Amen. Kapag kami mismo nadaan dun sa area ninyo, di-deliver namin personally. Eto na, ang mga manggagawa. Ready na sila. Ayan na. Ayan na. Maripas.
Sa araw na ito, sa araw ng Pasko, isinilang si Elmer. Wow! Mr. Elmer, naku! Yan na. Ayan na, ayan na. Ayan si Mr. Elmer. Pakibigyan siya ng mic, please. Mic po. Walang ano? Ayun. Ayun na, Mer. Ayun, no? Yan. Mer, dito ka, dito. Ayan. Hello. Ayan. Palagi ko ready yan eh. Ha? Hindi nga eh. Hindi. Sige. Kahapon sa aming prayer meeting ni Sister Mila, napag-usapan nga namin tong memory. Sabi niya, sabi ko kay Sister Ria, ikaw tawagin ha. Sister Mila. Hindi siya nag-message. Kaya nga eh, thank you Lord. Ikaw talaga. Yung tono ko hindi po original eh. Okay lang, ako rin. Pero hindi original yun eh. meron kayong participation. Ah. Para medyo mayroon akong timing. Ito lang po ang gagawin nyo, ganoon lang po. Oh. Okay. Genesis and Exodus, the first book to see. Leviticus and Numbers, Deuteronomy. Joshua, Judges, Ruth, and Samuel. First and Second Kings and First and Second Chronicles. Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms. Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2. Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malakay. Yay! Galing ah! Ready ka pala eh. Ready pala. Yan ay nung bata pa ako sa children. Natandaan pa. Oo, alam nyo, lamang talaga yung naka-attend ng children's ministry. Opo, lamang yung nasa children ministry ng Compi. Oo. Ayan. Yay! May pang-grocery na! Yay! Thank you, Lord. Ayan. May pambili ka na ng gatas ng magiging baby. Thank you, Lord. Ayan. Baka magtaka sila kung bakit. Para po sa kaalaman ng lahat, si Sister Tata po ay buntis. Yes. Oo, buntis 5. At meron siyang blessing na hinihintay ngayon. Amen. Yan. Thank you, Lord. Okay. Wala pa rin na. dumagdag jam? Ayan na. Yay! Ayan na. Meron dumagdag na 2. Alabeng, pinaiyak mo din daw si Sister Mai. Ay, sorry po Sabi niya, napaiyak din ako habang nakikinig kay Sister Maripas. Patawarin niyo na daw po Patawarin siya. niyo na po. Hindi, talagang ganun yon. Naiiyak din nga ako sa iyo kanina. Okay. Thank you, Lord. Ano po yan? The presence of God. Amen. Okay. Para sa araw na ito, ang mga nag-game po ay si Sister Mel Orias, Sister Odette Danganan, Sister Relly Dangana. Tama? Relly? Ayan. Si Nanay Feli Alaray, Brother Christian Reyes, and Minister Ali Bernardo. Yay! Si Minister Ali, malapit na nating makasama. Yes po. Luwas daw siya ng Wednesday. Magbabiyahe. Yay! Ang galing. Glory to God. Oo, nakakuha na siya ng At travel may pass. certificate po siya. Oh. As in, good to go. Okay. Okay. Ready! Ayan na, mga kapatid. Abangan niyo po, okay? Spin the wheel! Si Brother Christian Reyes. Grabe na talaga yung mga nangyayari sa atin, ano? Hindi, ano lang po yung baka magtaka sila. Yan Sa po ay skit nila sa sa skit play. nila. Oo. So, Brother Christian Reyes. Of Kalo. Ikaw po ay tatawagan ngayon, Brother Christian. Ha? Okay. Habang siya po ay tinatawagan natin,
Ayan, congratulations daw sa baby on the way, Minister Elmer. Hindi. 6 months na lang. Oo. May baby girl na si Minister Elmer. ikaw talaga Lucrecio. Talaga to si Terio. Oh. Okay, pwede na ba mga kapatid? Na-contact na ba natin si Brother Christian Reyes? Maraming salamat po mga kapatid sa mga kapatiran po natin na nagpadala ng kanilang mga sponsorship. Alam nyo, nakakatuwa. At meron pala akong announcement habang hinihintay. Mga kapatid, tulungan nyo naman kung sino yung unang makakontakt, siya ang i-online natin, ha? Para hindi lang isang tumatawag. Okay, announcement lang po. Meron pong nag-message sa akin kahapon at ang grand prize, may grand prize tayo. Wow! Hindi, a-announce ko na yung grand prize. Oo, alam mo, magpe-pray mabuti dito. Alam mo kung sino, si Sister Tata at saka si Brother Elmer. Kasi gustong-gusto nila to. Ano yung gustong-gusto mo na mabili? Oo, ang ating grand prize, hindi crib, di syempre sila makikinabang dito. Ang ating grand prize ay air fryer. Wow! Mahal yun. Oo, pero ang category daw, sabi nung nagbigay, ay Old Testament and New Testament. Workers ba yan? Para sa workers? Para sa workers daw yun, sabi niya. Oo, tapos walang mali. Pagka merong isang mali, disqualified na. Oo, syempre naman, by that time, dapat memorize mo na siya na na walang mali. O, malay mo, tumama siya ng Valentine's Day. So, diba? Wow! Oo. So, oo. Tari, pwede naman bang mag-mine kahit na hindi yun ang pinagpe-pray? Pwedeng mag-mine saan? Doon sa prayer na... Mag-mind kayo kay Lord. Dahil si Lord ang magdi-decide kung sino, Yes, kanino amen. niya ibibigay kasi yun. Oo. Ha? Hindi naka-online. Okay, hindi naka-online si Brother Christian. Brother Christian, sorry ha, hindi ka namin matawagan. O, isa pa. Spin the wheel. Sister, ay naku, ready yan. Oo. Yan ang ready. Ang totoo niyan, pinadala nga niya kahapon sa akin yung kanyang kasi may original siyang tono. Na-memorize niya, tapos meron pang original na tono na binigay sa kanya si Lord. So, andyan na ba? Sister Odette, tinatawagan ka na. Ready ka, Det? May nakatawag na ba? O sige. Bago ang lahat siguro, dun muna tayo sa ating new song habang inihintay natin. Para hindi tayo magahol sa oras. Okay? Ngayon po, panoorin naman natin muna ang ating new song of the week. Ito po ay awit ni Sister Zenny Radam at inawit ni Sister Len Dizon. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa
Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin nagbibigay lakas. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin nagbibigay lakas. Sa daraanan ko siyang nag-iingat. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin nagbibigay lakas. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Thank you, Lord. Ang gaganda ng mga awitin ng mga kapatid natin, no? Amen. Oo. Sobra. At lahat po ng kanilang mga awitin, mga kapatid, born out dun sa kanilang mga personal experiences, sa kanilang journey with the Lord. Kaya napaka-gaganda lahat. Okay? Mr. Elmer, kino-congratulate ka na nila lahat for a baby girl. Wow. I-claim na natin Amen. yan. Opo. In-announce ko lang pong baby girl dahil yan po yung amin lahat prayer Amen. na baby girl. So be it according to our faith. Amen. Amen na yan. Thank you, Lord. Okay. Ngayon po, nandito na ang ating kapatid na si Sister Odette. Sister Odette. Ayan. Hindi eh. Volume, kapatid. Yan. Connecting video. Wala, connecting ka uli. Okay lang. Det? Sister Odette? Sister Odette? May siya? May volume? Det? Sister Odette? Ayan. Okay, lakasan niyo yung volume. Okay. Det, okay ka na? Okay, Sister Odette? Yes. Ayan na, okay. Ready ka na, Det? Det, ready ka na? Hello? Yes. Oh, ayan Yes, na. yes. Okay. Okay, Det, go! Ready na po. Go! Go na ako? Go! Okay. Yes, ready na ako. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles,
Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Wow! Praise Ang God. galing Walang mali. Oo, alam mo kahapon pa excited yan. Sa totoo lang, sa sobrang excitement niya, pinadala niya na agad yung sabi niya, hindi man ako makasali, eto na yung kanta ko. Kaso siya rin ang nabunot ngayon, no? Talagang si Lord yan. Opo. At alam mo ba na ready rin siya para sa New Testament? Wow. Oo. Sampulan mo nga sila ng New Testament mo, Det. Sample pa lang yan, Tari, ah. Wala na. Delayed? Hindi siya mo naririnig. Oh, yan. Hindi bale. So, si Sister Odette ang nanalo ng ating hoodie for today. Thank you, Lord. Congratulations, Sister Odette. Yeah. Thank you, thank you. Mateo, Mark, Lord. Excuse me, sorry. Mateo, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd, Titus, Hebrews. Oh, yan. Okay na. Oo. Disconnected na. Okay. Di bale, thank you, Lord, kay Sister Odette. At congratulations sa kanyang napanalunan. Yay! Thank you, Lord. O mga kapatid, continue practicing para po dumami bukas. Ay, hindi. Sa Webes, yung ating, yan? Nakalimutan ko na. Yung ating Ito, Bible. memorization. Thursday, pagpapatuloy. And hopefully po, by Thursday, marami na po ang mga kapatiran natin na magge-game. Magmamind tuloy. Magge-game, mga kapatid. Amen. Alam niyo po, it's very fulfilling kapag na-memorize niyo po yan. At para rin po yan sa atin. Okay? Antabayanan niyo po ang pagpapatuloy ng ating discipleship training. Thank you, Lord. Invite lang po ako, Tari. Sige. Sa January 31 po, yung CSM Fellowship online. 3 p.m. po, lahat po ng mga young people, you are invited. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Antayin niyo po sila. Good morning, Jesus! Thank you, Lord. Tuesday na naman po, mga kapatid. Yes. At tayo nandun na po sa last part ng ating discipleship training. O Lord, at kami ni Mr. Ernie, excited kami. Amen. Dahil ang ating pag-uusapan ay tungkol na sa rewards. Amen. So bago tayo magpatuloy, Mr. Ernie, manalangin muna tayo. Sige po. Okay. Ama, salamat po again for being with us this morning, and thank you for the privilege of speaking out
in your name. Samahan niyo po kami ni Pastor Rafi at lahat ng makikinig at maging pagpapala ang bawat salitang maririnig at tatanggapin namin sa umagang ito. Banal na Espiritu Santo, muli po, banguna po kayo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Thank you, Lord. Magkaroon lang tayo ng quick recap para dun sa ating the past 3 weeks para ma-refresh po tayong lahat. So yung first week, tinalakay natin ang tungkol sa calling and sending. So malinaw na po sa atin na lahat naman talaga tinawag ng Panginoon. Kaya nga lamang, konti lamang ang tumugon at ang pinakamalapit na paliwanag ay in the parable of the sower na iba-iba ang pagtanggap ng tao pagdating sa salita ng Diyos. On the second week, dumating tayo sa instructions, then the sending. Napakahalaga po ng instructions. Once na ito hindi sinunod, hindi mo matatanggap ang reward. Pagdating sa third week, it's about testing and commitment. Kadalasan sa testing, pag masyado mabigat ang mga pagsubok, ay humihinto na. Sayang naman. At itong ating gawain, kailangan po talaga nito ang commitment. Isa sa mga meaning ng commitment, nagre-restrict ito ng freedom. Once you commit yourself to God, wala ka ng freedom. Ito'y binigay mo na sa Panginoon at gagamitin ka ng Panginoon at His own disposal. Ngayon, doon na tayo sa last part ng ating disciples training, and that is reward. Pero this time po, ang ating pag-aaral ay hindi magko-concentrate sa material things. Bakit hindi sa material things? Well, ang Word of God, sabi niya, heaven and earth will pass away. Mawawala lahat. Sa sulat ni Paul, dumating tayo ng hubad, lalabas ka rin hubad. So why talk about material things? Kasi napakadelikado po kasi ng material things. There are dalawang bagay na dapat natin susuriin para masabi natin ito'y galing kay Lord. One, yung means and ways. Mahalaga po yan. Yung means, yung method, paano mo na-receive. At yung ways naman ay yung resources. Paano dumating yung resources na yun? Kasi minsan, galing naman pala sa masama. So, paano mo tatawagin galing kay Lord kung galing sa masama? Kaya, hindi natin pag-uusapan yan, Minister Ernie. Ang pag-uusapan natin ay more on spiritual things. Ito pong ating pag-aaral hanggang Thursday and Friday ay more on general information. Ibig sabihin, hindi natin masyadong iti-take up ng masyadong mahaba, kundi i-inform lang po natin ang bawat isa na meron talagang tinatawag na reward. Sa Thursday, abangan nyo si Minister Boy, Sister Linda Salvacion. They will talk about the 7 crowns na mention sa lahat ng sulat ni Paul. At pagdating sa Friday, it's all about a book of Revelation na the 7-fold blessings. Kahapon nga, nagkaroon kami ng konting interaction ni Minister Elmer. Excited siya doon sa kanyang mga napag-aralan na Mr. Elmer. Tuwan-tuwa siya na, ganda pa nito. Sabi ko, napakaganda niyan. Lalo na kung mauunawaan ng bawat isa na ano itong mga tinatawag na reward. Mm-hmm. So ngayon, punta na po tayo sa ating pag-aaral. Itong salitang reward, both ay merong favorable and unfavorable meaning. May positive at negative side. Parang meron bang reward na negative? Meron po. As mentioned sa Scripture. Ngayon, pag sinabing favorable, it is something given in return for a good things done. A service rendered or some merit earned. Yan yung positive side, yung favorable side niya. Doon sa Matthew chapter 5, sa verse 11 and 12, ganito po nakalagay. Jesus says, "Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven." So, ibig sabihin, dito pa lamang, hindi niya sinasabing, great is your material reward. Hindi niya binanggit yan. Kundi, ang sinasabi niya ay reward in heaven. At so, ibig sabihin, no, Mr. Ernie, no, mamaya i-expound po ni Mr. Ernie ito,
Hindi lamang eternal life ang sinasabing reward. Meron pa. Kaya lang hindi natin malaman kung paano nga pa ito, agay ng 7 crowns na Amen. paano nga ba ilalagay pa sa ulo natin 7 crowns? Hindi ko po alam. Pero yun ay minention sa Bible. Ngayon, pagdating naman sa unfavorable, in its opposite sense, ibig sabihin, kabaliktaran naman, the word reward can refer to punishment for a wrong or wrongs committed. Sabang minemeditate ko po to, I was reminded about sa teachings ng Galatians chapter 6 verse 7. Nasabi doon, you can never fool God. You will reap exactly what you have sown. Correct. Yung 7 laws of the harvest. Na minention din po sa New Testament na meron talagang whatever is sown will be harvested. At best example niya, si David. Marami nangyari doon. Hindi natin masyadong kukunin po yan. Now, sa Revelation chapter 22 verse 12, behold, I am coming soon. My reward is with me. And I will give to everyone according to what he has done. So ito yung sinasawag na heaven reward. Si Lord, i-evaluate niya ang lahat. Ngayon, take note po natin itong mga ilang bagay. Una, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10 at Romans 14 verse 10, basahin niyo po ito, napakaganda. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, Romans chapter 14 verse 10. Ang sabi doon, it refers to the place where the works of believers, of every believers, will be evaluated by Christ for purposes of reward. So kung nakikita natin, ako, hindi man natin napaparusahan, nakakalusot. Well, huwag tayong mag-alala. Everything will be evaluated. May evaluation pa po yan, mga kapatid. Hindi basta matatanggap ng isang tao ang reward na sinasabi ni Lord na ganun na lamang. Everything will be evaluated. Amen. Isa pa, na isang nakakatuwang word na amazing. Ako na-amaze na naturuan ni Pastor Alex ng isang araw tungkol sa ating kalagayan, tungkol sa Word of God. Ako'y na-amaze. Lalo sa pag-aaral na ito, that those who have surrendered their lives to Christ as Lord and Savior will not only go to heaven, hindi ka lang pupunta sa langit, but will be rewarded for things they done for Christ. Meron pa mga reward. Kaya imagine niyo 7 crowns, doon sa 7-fold blessings as mentioned sa book of Revelations na nabanggit na ng Sister Ria, isa doon sa Revelation 10:14, the blessed are those who died in the service of the Lord. Hindi naman lahat ng tao namamatay na in service of the Lord, na nadadatnan sila ng kamatayan na iba ang ginagawa. Pero paano yung mga kinuha na ng Panginoon na sila'y nagsaserve kay Lord? Imagine po ninyo yung gaano kasaya, gaano kaligaya yung reward na yon. Isa pa, in some cases, intended rewards might be lost, pwede mawala, due to matters such as inattention. Yung ating pag-aaral yung tungkol sa instructions is part of inattention. Dahil si Lord binigay niya ng malinaw ang kanyang mga instructions to receive that reward. Lahat yan, talagang, pag sinunod mo ito, lalo yung sa Malakay, ating sa tithing natin, na pag binigay mo ito, Lord, the Lord will open the windows of heaven, the full amount. And the windows of heaven will be open and all kinds of good things will be upon you. Imagine all kinds of good things. Ang dami nun. Hindi lang isa, kundi all kinds of good things will be given to us once we followed the instructions na give your 10% to God. Amen. So, hindi naman po inattention, fears about the character of God. Ano ba kinakatakutan natin sa Panginoon? He's a loving God, an understanding God, a forgiving God, a merciful God. Lahat ata ng adjectives nasa Kanya. Now, why fear God? Ba't tayo natatakot sa umapit sa Kanya? Samantalang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but will have eternal life.
Amen. Mga kapatid, kailangan excited tayo sa character niya na punong-puno ng kaligayahan. Hindi lamang po yun, kundi a greater love for worldly things. Ito yung warning na binibigay ni Lord. Huwag tayo mag-store up ng riches dito. Ba't nga ba mga tao nag-store up ng riches dito? Sabi niya, store up riches in heaven. Doon tayo mag-invest. Hindi po rito, dahil iiwan natin lahat yan. Lahat yan iiwanan natin. Hindi lamang po yung a greater love for worldly things, but unbelief. Unbelief na para bang, kaya-kayang gawin ni Lord? Yes, He can do it. He can do all things. What is impossible to man is possible to God. Kagaya nga nangyari po nga sa akin na after 3 months of mourning, I was expecting na, ganito na siguro talaga. Wala na, parang lungkot na lungkot. Until na-receive ko yung word. Tatanga ako kay Sister Beng, parang yung nakuwento. That's the same tune na binigay ni Lord sa akin eh. Yung tune na nagulat ako sa kanya na, yun yung tone na binigay sa akin ni Lord eh. Na tungkol sa Isaiah 16, no longer be the sun be your light by day, nor the moon be your light by night. I, the Lord, will be your eternal light. Sabi niya, your days of grief will come to an end. My glory will shine on you. At kaya tuwan-tuwa nga po ako na kakaiba, napapansin na ng iba na, sabi nga ni Brother Louie, kasi ugali ko po kasi yun na, kanta ng kanta. Kaya narinig niya ako kumakanta, sabi niya, magaling ka na nga, kumakanta ka na eh. Sabi niya sa akin. So thank you Lord. Now, hindi lamang po yan. Sa Matthew 6:19-21, Christ exhorted believers, ito yung sinasabi ko, store up treasures in heaven. Doon tayo mag-store up, mga kapatid. At sa Galatians chapter 6, 9 and 10, Apostle Paul speaks of the harvest that we will reap if we do not give up doing good. Huwag tayong huminto, mga kapatid, na paggawa ng mabuti sa kapaligiran habang tayo nandito. Gumawa tayo ng mabuti, lahat. Every opportunity that was given to us by the Lord, gumawa tayo ng mabuti. No, Mr. Ernie, no? Kaya, mamaya, babasahin ko nila mamaya ito. Mr. Ernie, ano ba yung mga na-research mo pa? Kanina may lumapit sa akin, sabi niya, may reward ba ako? And that's what would be the substance of my discussion. No? Kasi siyempre iniisip mo, paano ba magkaroon ng reward? Sino ba ang magkakaroon ng reward? Definitely magkakaroon ng tinatawag na, ang tawag ko dyan, awarding night. Ayan, no? Sabi sa Revelations 22:12, and behold, I'm coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work. Ito pong reward na po ay naka-reserve na ito sa mga particular na mga disipulo. Remember, we are in discipleship, no? So ito'y para sa mga tunay na disipulo ni Kristo. Not just mere followers, but people who have totally dedicated and committed their lives. After the testing. Yes, after all those process na pinag-usapan natin, ano? Now, saan ba mangyayari itong rewards na ito? No? It will be given out at the judgment seat of Christ or the Bema judgment. Okay? Itong judgment na ito. Kasi ang judgment pwedeng negative, pwedeng naisip lang natin lagi. Pag sinabing judgment, laging, ay, naku, sa impyerno punta yan. No. Kagaya nga nung binanggit na reward, it could be a negative thing or a positive thing. So, ang judgment, ganun din. No? Pero itong judgment na to is actually the giving of rewards. Kaya nga may warning si Paul sa 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, sabi nga, whether good or bad. No? So, our rewards will determine what responsibilities Christians will have in the coming kingdom. Mga kapatid, I want you to have an open mind on this. No? In Matthew 25:21, sabi dito, his Lord said to him, well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Sa madaling salita, ang reward na ito ay may kinalaman sa ating responsibility in the reigning of Jesus Christ in the new heaven and the new earth. Remember, we will reign with Him forever. We reign is we will govern with Him. So, ang reward ay may kinalaban sa magiging bahagi mo sa kingdom living, the actual kingdom living, no? So, sabi nga sa Isaiah 9:6, di ba, the government will be upon his shoulder. There will be a government, but this time, it's the Lord
who is the head of this government, and each one will be rewarded according to what he has done here on earth. Kung baka, kukuha ka ba ng hindi mapagkakatiwalaan? Di ba kukunin mo yung talagang seasoned na, talagang dumaan na, nadarang na. So tayo po ay mabibigyan ng reward according to what we have done or service that we have given to the Lord while here on earth. Okay? So, ito pong isang susunod na babanggitin ko, nag-struggle po ako dito kung sasabihin ko o hindi. But the scholars of the Bible are unanimous on this. Nabasahin ko muna. Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God," yung sinasabi kanina ni Pastor tungkol sa salvation, "but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Listen, salvation is a gift of God to all believers. Salvation and eternal life are the same for all Christians. But rewards given to each one varies dependent on one's faithful labor. Okay? So maliwanag po. Sa mga prayer meeting, tinatanong ko lagi dito, sino ang may pag-asa na siya pag namatay ay diretso sa langit? Wala pong makapagtaas ng kamay. Na-struck ako sa sinabi ni Sister Rhea kanina. Kung ano ang sinasabi ng word, have the boldness and the faith to stand on it. At maliwanag pong sinasabi kahit na sa heart of the Bible that anyone who put their trust in the Lord will never perish. So naroon po ang katiyakan ng isang Kristiyano. Bahagi po ito, hindi pa po ito yung reward eh. Ito po'y inheritance pa lamang. Ito'y bahagi ng inheritance, bunga ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. At iba pa po ang mga rewards na binabanggit ng Biblia, no? So, napakahalaga po dito na hindi rin po lahat ng Kristiyano ay magkakaroon ng reward. There are some Christians who will be saved by the skin of their teeth. Pag sinabing it's an idiomatic expression, ibig sabihin halos hindi naligtas. Naligtas, pero walang reward. Okay? 1 Corinthians 3:12-15 po yun. Pero babasahin, ayan po yung kung ang iyong paglilingkod ay sa papel o sa kahoy, ang lahat ng ito ay masusunog. Madadarang ng yung sinasabi niyang evaluation. No? Hindi natin alam exactly how it will process, but definitely you will go through the fire. Dadaanan mo yon. At kung ikaw ay hindi, mamaya mababanggit ko, kaya nga sabi ko dun sa pakinggan mo kung may reward ka o wala. Kung hindi ito, ayon sa standard ng Diyos, sa reward na ibibigay niya, naligtas ka lang, pero wala kang reward. Okay? If anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. Alam niyo, binigay ng mga dahilan dito. Ako na lang, wag na ako lalayo. Kung ako ay naglilingkod dito with the wrong motive, then definitely I will not have any reward. Kahit na kahit nakabuhay pa ako ng patay. Maliwanag po? Because it's part ng ministry yun ng Diyos na binigay sa iyo. Pero ang tanong ay, anong motibo mo? Ba't ka nandyan? Ba't ka naglilingkod sa Panginoon? Kasi nga po, yun, evaluation. Isa pa, laziness. Ayos na to, basta makarating ako sa langit. Marami yung Kristiyano ganyan. Okay? And misplaced priorities. Hindi kasalanan, pero ibang priorities. Mas may priorities. Alam mo na lang, meron kang hobby. Ang priority mo, yung hobby na yun. Nauubos ang pera mo, no? Pero sinasabi mo, Christian ka, nagsisimba ako, nag-a-attend ako, ginagawa ko ang lahat. Pero hindi ho yun ang definition ng discipleship, eh. Okay? So, they will come through with very little to show for their Christian lives. Wala talagang hindi maipagmamalaki. Walang maipapakita. Nasunog lahat, eh. Okay? While salvation and eternal life is a gift, I would like to repeat that. And do not forget this, kasi marami tao hanggang ngayon, they're trying to earn salvation. Jesus Christ paid for our salvation. It's a gift of God. Okay? While salvation and eternal life is a gift, rewards are the result of human effort and are saved. Hanggang kaninang madaling araw, hindi ko alam, sabi ko, Lord, paano ko sasabihin to? Baka kasi, siyempre inisip mo, paano na lang sasabihin ng isang Kristiyano? Ay, di pala eh, okay na. Di ba? Ligtas na pala ako eh. Ito po eh, ang Word of God, yun ang inimpress sa akin kaninang umaga. Ang Word of God, ang salita ng Diyos, ay nag-i-expose sa tunay lalaman ng puso ng isang tao. Kapag ikaw ay hindi tunay na may ugnayan sa Diyos at hindi tunay na naglilingkod sa Panginoon, ang reaction ng taong yan, ay okay na pala ako eh. Pwede na pala akong petics kasi ako na may papunta ng langit.
Pero sa isang Kristiyanong tunay na may ugnayan kay Kristo Jesus sa ating Panginoon at tunay na naglilingkod, ang unang-unang mararamdaman natin ay pasasalamat. Pasasalamat na tayo'y bahagi ng isang napakagandang handog ng Diyos sa mga taong tumawag sa Kanya. At dahil doon, ang maibabalik ko lang ay iba yung paglilingkod, bunga ng pasasalamat ko, bunga ng pagbibigay samba ko. Remember the word service last time? Service is work. Service is worship. Service is what I serve to other people and to God. So, hindi lang isang bahagi ito. So, doon nga po sabi ko, oo nga naman. Kung tama ang puso ko, ay magpapasalamat ako. At lalo pang iba yung paglilingkod, bunga ng isang. Yun nga yung sinasabi ni Sister Rhea kanina, hindi karapat-dapat, di ko dapat tanggapin ito. Pero ito ibinigay sa akin. Kaya nga naiyak si Sister Ben kanina. Talaga namang, sabi ko, andun yung presence ni Lord kanina. No, we are being taught by the Lord kung gaano siya kadakila sa ating buhay, no? Sabi nga dito, if anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. Mga kapatid, hindi ito yung action. Hindi yung nagpipreach ako. Hindi yung tumutulong ako. Hindi yung gumagawa ako ng mabuti. Hindi yung action, kung hindi yung bunga nung ginawa mo. Remember, we'll go back to what they call the Divine Commission. Yung bang ginawa ko ay naglapit ng mga tao sa Diyos. Yung bang sinabi ko ay nagdala sa akin upang mas makilala pa nila ang Panginoon. Hindi ko dinala sila sa sarili ko, kundi dinala ko sila sa Diyos. Remember, we're talking here about the spread of the kingdom. Napapalawa ko ba ang paghahari ng Diyos sa lahat ng aking serbisyo? Kasi kung ito po'y for selfish end, I'm sorry, wala pong reward yun, no? Standard for reward, 2 Corinthians 5:10. Paul, dito po sa 2 Corinthians 5:10, hindi ho ginamit ang salitang evil. No? Let me read that first. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each of one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Ito pong good or bad, hindi po ito binanggit na evil. Ang ginamit pong word talaga dito ay hindi good or evil, but foolish, no? Foolish or worthless, no? Some things are good, but not for the advancement of God's kingdom. Yan nabanggit ko na nga po. And has no eternal profit. So, pwede po tayong gumagawa ng mga bagay na hindi naman kasalanan, pero hindi kapakinabangan sa paghahari o paglawak ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Konti na lang po, rewards will not be given for successful service as the world evaluates it. What is rewarded is not the visible accomplishment of the person, but the faithful labor spent. Alam niyo saan ako na-struck sa word ni Pastor noong Sunday? Napapansin niyo 2 Sundays na. We've been talking about Christ-likeness. We've been talking about holiness. Yung po ang pinaka-bottom line ng serbisyo natin sa Diyos. Na ang kabanalan ni Kristo ang siyang mahayag, ang kagandahang loob ng Diyos ang makita sa atin. The very person of Christ must be manifested in our lives. At siyan po'y magagawa ng isang taong yung binanggit ng Sunday, umiibig sa Diyos. Kaya ka nagsisilbi kasi umiibig ka sa iyong Panginoon. Walang ibang agenda. So mga kapatid, napakalawak nitong reward system na ating pinag-uusapan. Pero mag-ingat po tayo. Huwag po tayong masiyahan na ikaw ay pupunta ng langit. No? Dapat po yung magdala sa atin to sa isang iba yung paglilingkod, iba yung pagmamahal sa isang Diyos na binigyan tayo ng ganitong uri ng pamumuhay. At higit sa lahat, no, finally, huwag kang nandito para to earn your salvation. Kasi kung narito ka pa to earn your salvation, then you are doing the wrong things. Narito po tayo upang ihayag ang kagandahang loob ng Diyos at sa pamamagitan noon, ang mga tao'y lalong lumapit sa Kanya at lalong umibig sa Kanya. Yung kanina kay Sister Beng, did you not feel you're more in love with the Lord after you heard her? Wala naman siyang ginawa. Hindi siya bumuhay ng patay. But she brought glory to God. She brought the presence of God that very moment. That was a very precious moment. Yung po ang isang disipulo, dinadala ang presensya ng Diyos sa mga tao na nangangailangan nito. Amen. Thank you, Lord. Dito po sa 2 John chapter 1, verse 8, kinuha ko yung dalawang version.
NIV version at yung International Standard Version. Ganito po nakalagay doon sa NIV. Watch out that you do not lose what we have worked for, but that you may be rewarded fully. Doon sa International Standard Version, see to it that you don't destroy what we have worked for, but that you receive your full reward. Amen. Imagine niyo po na yung mga kapatid natin na bumalik na kay Lord, pag narinig niyo po yung pagtuturo sa Thursday and Friday, I do believe, Minister Ernie, no, yung mga kapatid natin na una na, nasa kanila yung 7 crowns. Andun sa kanila lahat yon. Yung 7-fold blessings, nasa kanila lahat. Yung full blessings, they will greatly rewarded. Sa Thursday and Friday, abangan nyo po yung pagtuturo para lalo pong lumawak yung ating enthusiasm in serving the Lord. Tandaan natin na everything will be evaluated. Huwag tayong mag-alala. Kaya yung anumang motive ang ginamit sa pag-serve kay Lord, kung mag-alala, huwag tayong mag-alala. Everything will be evaluated. At si Lord ang magdi-determine ng reward. Kaya huwag lang tayo masatisfied dun sa nakapasok na ako sa langit. Praise the Lord. Pero iba pa yung meron kang reward. Hindi nga lang tayo malaman ni Mr. Ernie na nire-research namin, paano kaya mangyayari yun? Paano kaya gagawin? Pero imagine niyo yun, the 7 crowns mentioned by Paul at yung 7-fold, kasi dun sa Revelation chapter 1, verse 3, sabi doon, blessed are those who read, listen, and obey that is written in this prophetic book. It's a reward. Correct. Pastor, mabanggit ko lang, no? Imagine mo, nandun ka lahat, no? Tapos sasabihin, ay, si Brother Ernie walang reward. Hindi ba preacher yan? Yes, pwedeng mangyari yun. Pwede pong mangyari yun. Oo. As explained yes. sa Word of God. Kasi yun lang ating batayan, mga kapatid. True. Ang Word of God, hindi po to opinion. Hindi po to na para bang, ano ba to, kwento, kanto lamang. Hindi po. It is written sa Word of God. Kaya natin pinapaliwanag. Kaya gusto po namin by Thursday and Friday, abangan niyo pa po ito dahil ito i-expound pa. Kaya lang, ang mangyayari nga sa atin, no, Mr. Ernie, it's a general information. Yes. I-inform natin ng tao. Pero given the time, kung kailan natin ito madadissect, well, only God knows. Amen. Magandang i-dissect, no? Pero mahalaga yung ma-inform lahat. Na huwag tayo masatisfied na, thank you Lord, I am saved. At papunta na sa langit. Yes. Pero meron pa. Na dapat much more. Yes, na pagkamithiin natin. Kaya sabi nga po, hindi na ma-imagine kung paano, pero the great joy na isang taong tunay na lingkod ng Diyos after the testing. Kasi hindi po madali yung testing na yung gold is tested by fire, tatanggalin niya lahat ang pride mo eh. Pagdating doon, talagang tatanggalin niya lahat. Then after noon, the commitment. Gaano tayo ka-committed ngayon sa Panginoon? Kaya doon sa Matthew 16:24, itong ating last verse, sabi doon, you deny yourself, carry the cross, then follow me. Amen. Hindi niya sinabing, you follow me, deny yourself, and carry the cross. Inuna yung, you deny yourself, carry the cross, speaking of, there is a burden of sacrifice. Meron sacrifice talaga eh. Pero, saka niya sinabing, then follow me. Kasi alam ng Panginoon, magiging obstacle ito sa paglilingkod natin. Pero once na ito yung ating nalagpasan, by the grace of God, alam niyo mga kapatid, napakasaya. Ang hirap explain, ang hirap ipaliwanag yung saya na nararamdaman ng isang lingkod na after nito mga pinagdaanan, ito na, here comes the reward. Amen. So, Thursday mga kapatid and Friday, abangan niyo ito. So, tayo po yung manalangin na. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat po sa kay Minister Ernie na kami po'y ginamit ng ninyo po, Panginoon, bilang inyong tagapagsalita to reveal, O Lord, kung ano pa yung mga dapat naming pagkamithiin. It is only by your grace, O Lord, na itong mga reward na ito ay matatanggap namin. At ngayon pa lamang, nagpapasalamat na po kami, Panginoon. At ganun din po sa mga kapatid namin na walang sawang sumusubaybay dito sa aming live streaming and all people na nagpa-participate, O Lord. Marami pong salamat. At gamitin niyo po itong aming live streaming na maabot ang buong mundo, Panginoon, para maunawaan nila ang iyong pag-ibig. Wala kami may balik sa iyo, Panginoon, kundi ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. God bless. Thank God you, Lord. bless. Thank you, Lord. Have a nice day. God bless.
2 Timothy 2